yung tungkol sa pahayag ni Kuya Alvin Aragon, asawa ni Ate IC. Una sa lahat, for me bilang asawa, siguro yung emosyon lang niya is mas nangingibabaw. Hello po mga karami kapitbahay, ka single mom, ka single dad, lahat na po, mga kapatid sa pananampalataya, kahit anong reunion, I love you all. And gusto ko sana hindi na magpahayag ng komento, pero kailangan dahil pinpili ko to, so kanina pa sa akin, sinasabing kailangan kong sabihin yung tungkol sa pahayag ni Kuya Alvin Aragon, asawa ni Ate IC. Una sa lahat, for me bilang asawa, siguro yung emosyon lang niya is mas nangingibabaw. And kahit sino namang asawa, karapatan niya yon, 'di ba? Ah, walang sino mang kaya manghusga na sino man, ang Panginoong Hesus lang pagdating niya dito sa lupa. Papasanin mo talaga yung krus, lalo't mainit ka at talagang sinusubukan mong sundin yung mga kautusan ng Panginoon. Kung hindi ko na din, elaborate ko lang po na kung nakita niyo po ako na nag-join sa mga kapatid ko at ang tawag ko na po sa grupo namin ay super blessed. Kasi 20 years, 2 dekada, bumalik kayo sa isang pinakamalaking stage sa MOA. Si Lord lahat yun, hindi kami. Pinapakita na lang ng Panginoon na yung mga pinaghirapan namin ng bata kami, ang gusto lang namin ay pakainin yung pamilya namin. Ibinalik lang ng Diyos yung hindi nakitang paghihirap ng lahat sa amin mula kay Ate Rochelle, Ate Ira, lahat po sa amin breadwinner. And kung nakita nyo po yung suot ko, tapos hindi pa rin po maalis yung pagiging komedyante ko kasi yun talaga po ako eh. And kung nakita nyo rin po lahat po ng word ng name namin, wala ako doon sa sayaw. At yung name din po nung costume ko, wala rin po. Yun po yung pinakiusap ko kay Ate Rochelle. And walang isang salita, umuo sila agad sa mga kondisyon ng Panginoon. And kaya rin ako sumama sa grupo namin dahil hindi rin, dun sa concert, hindi po lahat nabiyayaan ng kagaya namin nila Ate Rox, Ate Rochelle. Maganda yung kanyang pinatunguhan bilang naging best actress pa po, may trabaho. Ako rin po, awa ng Diyos, sapat po lahat ng kita. And sa karamihan po sa amin, talagang hindi po maganda yung maganda po in a way na okay naman po, nakakaraos, pero talagang mahirap po talaga ang buhay ng karamihan po sa amin. At doon po ako nahabag, doon po talaga ako na papayag talaga, bukod doon sa pinagbigyan nila lahat po ng ano ko sa pananampalataya ko. So thankful po sa kay Ate Rochelle, kay Ate Ira, kay Ate Aifa, Cynthia, sa lahat po, at umiyan na nirerespeto po nila yung pananampalataya ng bawat isa sa amin. Kahit po kay Ate IC, minessage ko rin po si ate na ang kailangan nating tingnan at ipahayag sa buong tinatahan lupa ay yung pangalan ni Jesus, ang Panginoong Jesus. Hindi ko rin po masisisi si Kuya yung emosyon niya dahil siguro dahil ang daming bashing na hindi rin po naunawaan kung saan nanggagaling, pero nakita niyo naman po maraming hindi magandang salita na natatanggap si Ate IC. So bilang asawa, yung tao pa rin po si Kuya, tao po ako, tao ka po. Ibig sabihin, yung emosyon natin, hindi mo nakokontrol sa mga bagay na nasasaktan ka katulad ng asawa niya, di ba? And pag-pray na lang po natin ang lahat, huwag na tayong manghusga, iba-iba po tayo ng pananampalataya, paniniwala, ipagdasal pa po natin yung kapwa natin na ma-heal. And siguro yung way lang dahil may pain, may medyo kaya ganun po yung deliver ni Kuya. Doon lang po talaga yung pagkaka-deliver, pero yung point niya po bilang asawa ay nakukuha ko po, at bilang anak at sumusunod sa Panginoon, nakukuha ko po yung ibig niya sabihin. God is good all the time, mahal niya makasalanan, pero ayaw niya po ng masama. Pipili ka lang po, yaman o ang pera, lagi ko po sinishare yun. Nandun po ako, hindi po dahil sa kikitain, kundi dahil sa mga kasama kong gusto ko rin pong matulungan bilang nandun ka, at ibinahagi ko rin po sa kanila yung Panginoon. Bigay po ako ng mga Biblia sa aking mga kapatid. And hindi mo, ako po kasi hindi ko na kailangan pang sabihin yon dahil ang Diyos naman ang importante, nakikita niya lahat eh. Walang lihim sa Diyos eh. Yung puso natin alam niya. And all glory to God sa lahat ng blessing na binigay niya po sa ating lahat, na buhay tayo, nagsasama-sama tayo. Please be kind to each other. Huwag na po tayong magsalita ng hindi magagandang salita. Kasi po, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. God bless you. And please read your Bible po every day. Yan po ang kaligtasan ng katotohanan at ang buhay. I love you kapatid, at mas mahal ka ng Diyos.